ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho, mahirap na tao ito, na kumikita sa drugs para makakain sila. Anong pagkakaiba niyan sa pulis na pumapatay din ng drug pusher upang magkaroon ng pera? Anong pagkakaiba? Wala pagkakaiba. Oh, what's up mga kabayan? Nakita niyo doon si Bishop, no? Nakita niyo si Bishop, anong pinagkaiba, no? Anong pinagkaiba ng pulis at saka ng drug pusher, mga kabayan, yung mga durugista na yan? Kita mo yung pastor na yan, mga kabayan. So anyway, bago tayo magpatuloy, mga kabayan, sa ating pag-uusapan patungkol dito sa interview ni Marbel, mga kabayan, ni PNP, no? Patungkol dyan sa mga datos-datos na bumabaan datos. Inaanyayahan kita, mga kabayan, na mag-subscribe, mag-like at mag-share na sa ganon marami pa ang makapanood ng ating mga video kung ilalabas patungkol sa administrasyon na to, mga kabayan. Na kitang-kita naman sa dalawang mata natin, mga kabayan, na talagang napakatindi ng nangyayari. Diba? So anyway, sagutin muna natin yung sinasabi ni Pastor, ni Bishop, no, mga kabayan. Ano daw pinagkaiba ng isang drug lord or pusher sa PNP? Well, ang PNP lang naman ay law enforcement, mga kabayan. Nagpapatupad ng batas, mga kabayan. Na while yung mga nagbebenta, nasabi niya doon na mga nagbebenta lang na mahihirap para kumita, hanap buhay, ay lumalabag sa batas, mga kabayan. Yun ang pagkakaiba nila, no? Ay, pinangatwiran pa nito ni Bishop Abante, mga kabayan, na ano pinagkaiba? Hindi ba niya naiintindihan yun, mga kabayan? Yan ba, mga kabayan, ang dapat na namumuno sa ating sa ating bansa, diyan sa Congress, mga kabayan? Yan bang mga ganyang pag-uutak, mga kabayan, ang dapat na nandyan sa posisyon na yan? Nako, mga kabayan, pagka sila sobrang daming katulad niya ni Abante na mag-isip, kawawa ang bansa natin. Sigurado, mga kabayan, na puro zombies na ang mangyayari. Taragis na yan talaga, mga kabayan. So ayan, mga kabayan, panoorin muna natin ang sinabi dito ni Marbil, no, mga kabayan, na kung saan may nabanggit siya dyan, mga kabayan, na patungkol nga diyan sa mga drugs na yan, mga kabayan. Tuloy natin. Very direct on this, sir. So is or are drug-related crimes on the rise, sir? No. Mas mababa kami ng 60% based on sa data namin. Kaya nga sabi ko, are we sure that pumunta ka sa barangay? Kasi baka mali yung reports natin kasi mas mababa kami ngayon. By 60%. Paano hindi bababa, mga kabayan? Paano hindi bababa yung datos nila? Kung hindi nga sila masyadong nag-i-enforce, mga kabayan, pagdating sa war on drugs, 'di ba? Katulad na lang, mga kabayan, pupunta pa to sa barangay. Ito na nga lang sa sa Malacanang complex, may nahulihan ng may drug din, mga kabayan. 'Di ba? Lumayo pa si General Marbil. No, ito si PNP chief, 'di ba? Lumayo pa. Doon na nga lang sa paligid nila doon, meron ng mga nagduduroga. Ay, pambihira, mga kabayan. Ano bang nangyayari sa administrasyon ngayon? Ano bang ginagawa nito ni BBM at hindi siya mag-imply ng katulad nung kay Pangulong Duterte na war on drugs, no? Ay talagang bababa to, mga kabayan, kasi hindi ganun sila katindi na magpatupad patungkol dyan sa war on drugs, mga kabayan. O tuloy natin. God, From what year to what year are we talking about? Comparing between 2016 to 2018, no? Yung time nila at time namin dito ngayon kasi there's no comparison Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin Kita niyo, mga kabayan, no? Dito niyo mapapansin na talagang epektibo ang war on drugs ng dating Pangulo, no? Kita ninyo, nung datos ng panahon ni Pangulong Duterte, 2016 to 2018, nasa 217 plus thousands, mga kabayan, ang sangkot, no, sa illegal na gamot, mga kabayan. Ibig sabihin lang nito, mga kabayan, kung may ganyan datos na ganyan sobrang dami, ibig sabihin, naging epektibo kasi napalabas ni Pangulong Duterte yung mga talagang adik-adik, mga kabayan, yung mga pushers, ganyan, mga sangkot sa illegal na droga. Kaya napakataas ng datos nila, mga kabayan. Na while ngayon dito sa July 2022 until July 2024, nasa lang yung kanilang, mga kabayan, napakababa. Ang laki ng ibinaba nila, mga kabayan. So ibig sabihin lang niyan, mga kabayan, hindi sila ganoon ka-epektibo pagdating sa war on drugs, no, mga kabayan.
So ibig sabihin yan, dadami talaga mga kabayan yung mga drogista, di ba? Dadami yung mga adik-adik, katulad na lang mga kabayan yung mga nagko-comment sa atin sa isang social media natin na sobrang dami daw talaga ng mga bumalik ngayon pagdating dyan sa pinagbabawal na gamot. So tuloy natin mga kabayan. Drugs kasi mga tao dito, just remember, no? And bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi, di ba? Nagpapanugma silang dalawa mga kabayan ni Juan na Pastor, si Boy Dila mga kabayan, si Abante. Nagpapareha silang dalawa na remember. Putaragis talaga naman. PNP chip pa yan mga kabayan ha. Hindi daw addict yan, ulitin nga natin. Pambira ka mga chip PNP, anong pinagsasabi mo? gamit ng drugs. Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit. Kita mo mga kabayan, PNP chip ang nagsabi niyan. PNP chip, mga kabayan ng ating bansa. No? Pinakamataas na opisyal mga kabayan ng mga pulis. Sinasabi nila yung gumagamit ng pinagbabawal na gamot, hindi daw yun addict mga kabayan. Puputa na guys. Ano ba nangyayari? Ano ba nangyayari dyan? Pati yung kay BBM na survey, tumaas daw yung survey ni BBM, tumaas daw yung trust rating. Ano ba? Nasaan ba kayong planeta ng gaano nagsusurvey ng ganyan? Parang katulad to ng NEDA. Tingin nga, tuloy mo Gamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, dadagdag. Yun, kaya naman pala mga kabayan. Kaya kung mapapansin mo mga kabayan, yung presidente, yung mga aliporos na presidente, tingnan nyo mga kabayan yung eye bags. Tayo may eye bags din, pero sa trabaho talaga yan mga kabayan. No? Kasi tayo night shift. Pero tingnan ninyo mga kabayan, yung mukha ng presidente, yung mukha ng zombie mga kabayan. Pati yung yung kasama niya na isa na sobrang itim na ng ganto. Yun pala talaga mga kabayan, tama ng gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, no? Ito, sabi na nito mga kabayan ng PNP chip ulitin natin mga kabayan baka sabihin ninyo mali yung pandinig natin. Ulitin natin. Gamit ng drugs. Remember, hindi sila addict. Hindi addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, dadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Akalain mo yon mga kabayan? Akalain mo yon mga kabayan? Mismong PNP chip na ang nagsabi, no? Na kaya lang naman daw gumagamit na ipinagbabawal na gamot ay para maging alive mga kabayan. Maging alive yung gumagamit at nasabi niya dyan mga kabayan na para pambayaran daw dito per hour, no? Utara guys mga kabayan, ano ba ang pinagsasabi nitong mga to? Nakakatakot mga kabayan. Pagka isa din ang PNP chip sa ganyan, kaya pala bumaba ang datos nila. Kaya naman mga kabayan. Hindi naman tayong sigurado So, eto yung natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa About Crime. Mas nabobroadcast lang ngayon kasi hindi dati takot mag-report. Pasensya na mga kabayan, pasensya na sa PNP chip natin. Pero yung katotohanan mga kabayan, no? Hindi itong mga itong nagtatrabaho talaga na para dyan sa Kaya nga ang dami natin napapanood mga kabayan na nahuhuli, ganyan. Anong datos mga kabayan ang ginagawa ng mga to? Anong datos mga kabayan ang ginagawa ng ating kapulisan mga kabayan? No? I think, no, sa sinabi nito ng kanilang PNP chief, yung under diyan mga kabayan, tingin ko hindi papabor dito sa sinasabi ng kanilang PNP chief. Kasi nasabi niya na yun daw gumagamit ng drugs, ng pinagbabawal na gamot, ay hindi naman daw talaga addict, no? Gumagamit lang daw yung mga yun, mga kabayan, para madagdagan yung, kumbaga, maging alive, maging gising na gising. Kasi nagtatrabaho. Madagdagan ng, ano ba, mga kabayan? Pati ako nalilito, akala ko ang magulo lang, si Abante, na pinapaboran niya yung mga nagiging hanap buhay lang ng mahihirap, yung, magbenta ng mga sachet. Isa rin pala mga kabayan itong si PNP chief. Kaya wag na tayo mga kabayan magtataka.
kung ang drug problem sa ating bansa, mga kabayan, ay lalong lumala, no? At ang krimen ay lalong lumala, mga kabayan. Kasi dito, sinasabi niya dito, ginajustify lang nito ng ating PNP chief, mga kabayan, na yung drugs, yung gumagamit, eh, hindi naman daw talaga addict. Pero pagkakaalam ko, mga kabayan, at alam ko na alam nyo rin, no? Na pagka gumamit ang isang tao ng pinagbabawal na gamot, kasi nga, nakaka-addict yun, so magko-continuous yun, mga kabayan. O paano mo pa masasabi na hindi yun addict kung continuous, mga kabayan? At hindi pa pwedeng sabihin ng ating PNP chief na ayun hindi mo matatawag na addict kasi kailangan lang nila mag-alay kasi per aray bayad ng trabaho. At tapos tayo dito, Mr. PNP chief. Kasi sige, subukan mo gumawa And ng... data will back you up on Yeah, that. of course. That it's down. What again, sir? 60%? 60%. 60? Mahirap to, mga kabayan. Tama ang sinabi ni Pangulong Duterte. Tama talaga. Walang pupuntahan ng bansa natin, mga kabayan. Kawawa naman. Kasi alam naman natin, mga kabayan, kahit hindi tayo ganun ka-personal knowledge pagdating dyan sa mga data nila na yan, eh makikita mo, pagka isang tao ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, mga kabayan, hindi matino na ang utak niyan. Magiging salot na sa lipunan yan. Ngayon, mababa ang datos nila kasi yung sinasabi nitong PNP chief na to, mga kabayan, na yung gumagamit, eh, hindi naman daw talaga addict yun. Hindi daw yun ano. Well, mga kabayan, kawawa ang bansa natin. Kawawa ang bansa natin, mga kabayan, dahil may ganyan tayong administrasyon. Sala talaga, mga kabayan, kahit saan yung banda tignan, salang-sala. Kaya siguro, ewan pa, mga kabayan, puro lutang, mga kabayan, yung gabinete ni ano puro sablay So, ayun, mga kabayan, nandyan, kayo na rin ang humusga, mga kabayan, kung tama ba yung pinagsasabi ko dito, tama ba yung aking mga narinig, kasi marami tayong nabanggit dito, no? Marami tayong nasabi, magbigay din kayo ng inyong opinion kung ano ba, kung totoo ba itong sinasabi ng ating PNP chief or mali, mga kabayan. So, kayo naman na nakakaramdam niyan, lalo na yung mga nasa barangay, mga ganyan, mga kabayan. So, hanggang dito na lang ulit, mga kabayan, na ating video. At abang kayo na susunod nating i-upload, mga kabayan. Adios.